Isipin mo ito, ang ating mga sundalo sa West Philippine Sea, nagbabantay, umiikot, nagtatanggol, pero sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na hindi malinaw sa publiko. Magkano ba talaga ang perang dapat napunta sa kanila? Pero may mga bahaging hindi agad na ipaliwanag, ngayon hindi na tayo aasa sa hula dahil ang sagot makikita sa mga opisyal na dokumento ng ating sariling gobyerno. Bago natin simulan, alamin muna natin kung sino ang COA. Ang Commission on Audit ay ang opisyal na tagasuri ng pera ng gobyerno. Sila ang mga accountant ng bansa. Hindi sila politiko, hindi sila militar. Sila ang mga taong nagtatanggol ng kaban ng bayan gamit ang papel at panulat. At nitong January 19, 2026, naglabas sila ng report at may mga isyung kanilang tinukoy. Para mas maunawaan natin ang buong larawan, kailangan nating hatiin ito sa dalawang bahagi. Una, ang perang dokumentado na ng COA bilang flagged o may katanungan. Ikalawa, ang perang nakataya pa lang sa bagong budget pero ayon sa mga eksperto ay nasa mataas na panganib. Magkaiba ang dalawa pero parehong nakakaapekto sa kakayahan ng ating armed forces na ipagtanggol tayo. Ang unang natuklasan ng COA may 201.86 million pesos na tinatawag nilang unliquidated cash advances. Sa simpleng salita, ito ay pera na inilabas ng AFP para sa mga operasyon at gastusin. Pero hanggang ngayon, walang resibo, walang liquidation. At hindi pa kumpleto ang dokumentasyon kung saan ito napunta. At ang mas nakakagulat, ang ilan sa perang ito ay nagsimula pa noong 1980. Para mas madaling maintindihan, isipin mo ito, binigyan ka ng boss mo ng pera para bumili ng kagamitan para sa trabaho. Pagkatapos ng ilang buwan, hindi ka nag-submit ng resibo. Ang boss mo, ang COA, nagtatanong, nasaan ang dokumentasyon? Iyan ang sitwasyong tinukoy sa audit ng AFP. At ayon sa pinakabagong audit, 82% ng halagang iyon o 166.25 million pesos ay past due na. Ang ikalawang natuklasan ng COA, 6 na bank accounts sa Land Bank of the Philippines na pinananatili ng ilang AFP units na hindi dumaan sa autorisadong proseso. Ang kabuuang halaga, a total of 72,860,000 pesos. Ayon sa audit, saan ito nagmula? Bahagi ay mula sa AFP Medical Center. Around 68,200,000 pesos. Ang iba ay mula sa Presidential Security Command at Eastern Mindanao Command. Bakit problema ang mga bank accounts na iyon? Dahil ayon sa batas, ang lahat ng pera ng gobyerno ay dapat nasa opisyal na kaban ng bayan, ang Bureau of the Treasury. May mga account na hindi dumaan sa karaniwang oversight. Parang may kwartang hiwalay sa karaniwang sistema. Nandoon, pero hindi bahagi ng opisyal na proseso. At ang tanong ng COA, bakit hindi ito dumaan sa karaniwang proseso? Ano ang dahilan kung bakit hindi ito agad malinaw sa audit? Ang ikatlong natuklasan, isang procurement deal para sa 5.56 mm ammunition na iniulat ng COA na hindi naaayon sa tinatayang market value. Sa simpleng salita, ayon sa audit, ang presyong binayad ay may paglihis mula sa inaasahang halaga nitong January 2026. Naglabas muli ang COA ng Notice of Disallowance para sa deal na ito. Ibig sabihin, opisyal na itong sinusuri at tinukoy sa audit findings. Kung isasama-sama natin ang lahat ng COA documented findings para sa 2025 hanggang 2026,
Ang total na mga pondong may katanungan ay umabot sa halos 274 million pesos. Hindi ito aligasyon, hindi ito haka-haka. Ito ay base sa mga opisyal na audit report na inilabas ng gobyerno mismo. 274 million pesos na may katanungan. Para maintindihan kung gaano kalaki ang 274 million pesos, ilagay natin sa konteksto. Ang halagang iyon ay katumbas ng mahigit 1 million rounds ng 5.56mm ammunition para sa training ng ating mga sundalo. O kaya naman, mahigit 1,200 sets ng level 4 body armor para sa ating mga Marines sa frontline. Mga kagamitan na kailangan nila ngayon, hindi bukas. Pero narito ang mas malaking tanong. Sa 2026 na budget ng gobyerno, may a total of 90 billion pesos na inilaan para sa AFP modernization. Ito ang pinakamataas na halaga sa kasaysayan ng ating depensa. Malaki at dapat ipagdiwang. Pero may isang bahagi ng budget na ito na nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng pondo ay agad na nasusubaybayan ng maayos. Sa loob ng a total of 90 billion pesos na iyon, may dalawang uri. Una, ang programmed funds. Ito ay ang garantisadong pera na dumaan sa mahigpit na proseso at bidding. Ikalawa, ang unprogrammed funds. Ito ay ang standby funds na maaaring gamitin kung may sobrang kita ang gobyerno. Ang mahalagang punto, ang unprogrammed funds ay hindi palaging dumadaan sa parehong antas ng proseso. At iyon ang binibigyang diin ng mga watchdog. Bakit ito mahalaga sa atin? Dahil ang a total of 90 billion pesos na modernization budget ayon sa mga lawmakers at watchdog ay may mga bahagi na may limitadong visibility sa proseso. Pondo na maaaring gamitin ng mas mabilis para sa mga piling proyekto o kontrata na hindi palaging dumadaan sa parehong antas ng bidding process. Hindi ito bagong usapin sa Pilipinas. Ito ang mga uri ng sitwasyon na matagal nang binabantayan sa mga nakaraang proyekto at procurement discussions. At ito ang pinakamasakit na bahagi. Habang ang ating bansa ay nangangailangan ng multi-role fighters, ng bagong patrol vessels, ng advanced surveillance equipment para sa West Philippine Sea, ang bawat pondong may katanungan o hindi agad nasusubaybayan ay isang hakbang paatras. Ang a total of 90 billion pesos na iyon, sapat na para bumili ng hanggang 28 multi-role fighters na pinapangarap nating makuha. Pero tanging kung mapupunta ito sa wastong paggamit. Bago tayo magtapos, mahalaga na linawin natin ito. Lahat ng figures na binanggit natin ngayon ay base sa opisyal na dokumento. Ang COA Annual Audit Report sa AFP na inilabas nitong January 19, 2026, ang 2026 General Appropriations Act at ang mga opisyal na ulat mula sa AFP Accounting Center mula pa noong September 2025. Hindi ito aligasyon, ito ay ang mga figures ng gobyerno mismo. Mahalaga ring banggitin, ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines, ang mga pondong ito ay inilaan para sa mga lehitimong operasyon at welfare ng mga sundalo. Ang tinukoy ng COA ay mga issue sa proseso at dokumentasyon at hindi automatikong nangangahulugan ng pagkawala o hindi tamang paggamit ng pondo. Sa katunayan, sinabi rin ng AFP na nagsagawa na sila ng mga hakbang upang ayusin ang mga ito at patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa COA. Sa dulo ng araw, hindi natin kailangang pangalanan ang sinuman. Ang COA
mismo ang nagsasalita at ang mensahe nila ay malinaw. May mga isyung tinukoy sa proseso sa loob ng ating depensa, habang ang ating mga sundalo ay nagbabantay sa dagat at himpapawid, ang pondong dapat sumuporta sa kanila ay nananatiling may katanungan. Hindi ito dapat ipagsawalang bahala at ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pag-alam. Hindi dito nagtatapos ang usapan. May mas malalim pang bahagi na kailangan nating tingnan, kung paano ginagamit ang mga unprogrammed funds sa nakalipas at kung anong mga hakbang ang isinusulong ng mga mambabatas para mas mapahusay ang oversight at proseso. Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa depensa ng ating bansa, ibahagi mo ito sa mga kakilala mo dahil ang kaalaman ang unang sandata. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.